Magandang umaga mga bata. Tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Jason, pangunahan mo ang ating panalangin. Amen. Bago kayo maupo, pulutin muna ang mga basura na inyong nakikita at itapon ito sa tamang basurahan. At maaari na kayong maupo. May lumiban ba sa aking klase ngayong araw? Ako'y natutuwa at lahat kayo ay naririto sa aking klase. Mga bata, naaalala niyo pa ba ang ating tinalakay kahapon? Magaling! Ang ating tinalakay kahapon ay ang pag-uugali ng masustansyang pagkain at iwasan ang hindi masustansyang pagkain para maiwasan ang sakit. Bago tayo dumako sa ating susunod na aralin, mayroon muna tayong maikling aktibidad. Ang ating panuto ay suriin at buhihin ang mga magugulong letra o jumbled letters. Nauunawaan ba ang ating panuto? Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay mahusay, masustansya. Para naman sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay magaling. Ang tamang sagot ay menu. At para naman sa ikatlong bilang, tama. Ang tamang sagot ay pagkain. At para naman sa panghuling bilang, ang tamang sagot ay magaling, pagpaplano. Ngayon naman, base sa aktibidad na ating ginawa, ano kaya sa tingin ninyo ang ating susunod na aaralin ngayong umaga? Mahusay, pagpaplano ng mga masustansyang pagkain para sa pamilya. Ito naman ang mga inaasahan kong matutunan ninyo pagkatapos ng ating aralin ngayong umaga. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagpaplano ng mga masustansyang pagkain para sa pamilya. Natutukoy ang mga salik sa pagpaplano ng pagkain para sa pamilya. Nakagagawa ng menu para sa isang araw, agahan, tanghalian at hapunan. Bakit ba mahalaga ang pagpaplano ng mga masustansyang pagkain para sa pamilya? Ang pagpaplano ng pagkain sa pamilya ay isang kasanayang dapat natin pag-aralan. Maraming salik ang dapat isaalang-alang tulad ng bilang ng mga taong kakain, kalusugan o pangangailangan ng ating katawan, edad o gulang, budget para sa pagkain at oras sa paghahanda. Magiging matagumpay ang pagpaplano kung isa sa isip rin ang mga sumusunod na salik. Narito ang mga salik sa pagpaplano ng masustansyang pagkain para sa pamilya. Una, alamin ang uri ng sustansya na kailangan ng ating katawan, gaya ng fats, carbohydrates, protein, vitamins, and mineral. Ito ay mga mahahalagang sustansya na kinakailangan ng ating katawan. At ikalawang salik naman ay isaalang-alang ang tatlong pangkat ng pagkain. Una ay goof foods. Ang goof foods, ito ay mga pagkain nagbibigay ng enerhiya sa katawan tulad ng fats at carbohydrates. Halimbawa nito ay kanin, mga pagkaing may starch at mga bungang ugat. Ay ikalawang pangkat ng pagkain naman ay growth foods. Ang growth foods, ito ay ang mga pagkaing mayaman sa protina at tumutulong ito sa paglaki at pagunlad ng mga buto at kalamnan. Halimbawa nito ay gatas, karne, isda at itlog. Para naman sa panghuling pangkat ng pagkain ay ang glow foods. Ang glow foods, ito ay mga pagkaing pananggalang sa sakit at infection tulad ng prutas at gulay.
vitamins at minerals ang sustansya na dulot nito. Kung nais ng pamilya na manatiling malakas at malusog, kailangan kumain ng mag-anak ng mga pagkain na sa tatlong pangkat. Dapat gamitin din itong gabay sa pagbabalak at paghahanda ng pagkain para sa mag-anak. At ang ikatlong salik naman ay ang talaan ng putahe o menu pattern. Dito makikita ang mga pagkain na dapat ihanda. Sa agahan, unang isusulat ang prutas bago ang pagkaing mayaman sa protina, kasunod ang kanin at inumin. Sa pananghalian at hapunan naman ay nauuna ang pagkaing may sabaw, kasunod ang pagkaing mayaman sa protina, gulay, kanin at prutas. Magagamit ito para sa paghahanda ng mga kagamitan sa pagluluto. Tinitingnan kung napapanahon ba ang sangkap na kailangan sa pagluluto. At ang ikaapat na salik naman ay pagsunod sa recipe. Mahalaga ito upang masunod ang paraan sa pagluluto at tamang dami ng sangkap upang makuha ang inaasahang timpla. Ang ikahuling salik naman ay kailangan 3 beses maghanda ng pagkain. Una ay paghahanda sa agahan. Ito ang pagkain na unang inihain sa loob ng isang araw at hindi dapat ipagpaliban dahil sa mahabang oras na walang laman ang tiyan sa buong magdamag. Ihahain ito mula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Para naman sa paghahanda ng tanghalian. Sa paghahanda ng tanghalian, tingnan kung ang mga pagkain ay nabibilang sa 3 pangkat ng pagkain. Kung ito ba ay go, grow at glow upang makuha ang tamang sustansya na kailangan ng katawan. Inihain ang tanghalian mula alas 11 hanggang alauna ng hapon. Bahagi ng tanghalian ang sabaw, kanin, ulam na sagana sa protina, gulay at himagas. At ikahuli naman ay ang panghapunan. Inihain mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, katulad din ng tanghalian ang pattern na ginagamit sa hapunan. Ngayon, tingnan naman ang mga halimbawa ng menu o meal pattern sa isang araw. Nauunawaan niyo na ba kung bakit mahalaga ang pagpaplano ng mga masustansyang pagkain para sa pamilya? Mahusay! Ano na nga uli ang salik para sa pagpaplano? Magaling! Inyong ang naaalala at naisa sa isip ang ating tinalakay ngayong umaga. Ngayon naman, ipapangkat ko kayo sa 4 na grupo. Ang gagawin nyo lamang ay punan ng tamang letra ang nasa bilang 1 to 5 upang mabuo ang mahalagang salita na tinutukoy nito. Bawat pangkat ay magpapaunahan sagutin ang nawawalang letra. Naunawaan ba ang ating panuto? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutin ang pangkatang gawain. Mahusay, ako'y natutuwa at inyong ngang naisaisip at naisapuso ang inyong pinag-aralan kanina. Bigyan ninyo ng inyong mga sarili ng 5 palakpak. Para naman sa pang-individual na gawain, narito ang panuto. Basahin at suriin ng mga kaisipan sa ibaba. Sugutin ng hugis puso kung wasto ang kaisipan. At hugis araw naman kung hindi. Sulat ang iyong sagot, sapat lang. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutin ito.
Tapos na ba? Ipasa na sa unahan ang inyong mga papel. Ngayon naman, kumuha kayo ng isang buong papel at mayroon tayong maikling pagsusulit. Babasahin ko ang panuto, piliin at bilugan ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa sagotang papel. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para tapusin ang maikling pagsusulit. Tapos na ba? At ipasa na sa unahan ang inyong mga papel. At para naman sa inyong takdang aralin, gumawa ng talaan ng putahe o menu pattern para sa isang linggo. Gawing basihan ang mga natutunan sa aralin. Ngayon naman, itago na ninyo ang inyong mga gamit at ligpitin ang mga basura at magsipagtayo na ang lahat. Paalam mga bata,